Kami po ay privileged na kakaiba yung episode natin ngayon. Guest natin si Sir Jay Tarilla. Noong 1995, inoccupy ng China ang Mischief Reef. Ginawa nila ng maliliit na structure. At ang sabi nila, fisherman's shelter lang to. Okay. Imagine, that was 1995. Panahon pa ni dating Pangulong Ramos. So, ang inignore na lang natin, sabi natin, okay, fisherman's shelter, nobody will militarize. No? Kung kaya't, nung napabalita, na-occupy pa rin nila ang Ayungin, and then Sabina, and then some other areas sa West Philippine Sea. Nung panahon ni dating Pangulong Estrada, naging desisyon na isadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1999. Of course, that is a very, I can probably say na smart decision. Okay. Na mag-isadsad yung BRP Sierra Madre dun sa Ayungin Shoal. Kasi otherwise, baka ngayon, bumagsak na rin sa kamay ng mga Chinese government. Yan, no? So, ang pinakamalapit ngayon sa Ayungin Shoal is Mischief Reef. Ang Mischief Reef, from 2013 until makumpleto ito ng 2050, nag-reclaim na sila dyan. Mischief Reef is one of the biggest naval base na ngayon ng People's Republic of China sa South China Sea. Diyan ang gagaling ang mga China Coast Guard, PLA Navy vessels, and at some point, we can also see Chinese Maritime Militia na dyan siguro nagre-resupply, no? Para kumuha ng kanilang mga crudo to sustain their operation. So, ganun lang kalapit yan. Kung 138 minus 115, roughly 23 to 25 nautical miles, ang layo niyan sa Ayungin Shoal. So, yan ang worry natin ngayon. Kung sakaling tuluyan, no, na masisira yung kinakalawang natin na barko sa Ayungin, baka dumating ang point, kukunin din nila. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo nating hinintay, but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong Win a Trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers. Gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para mag-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Good news, 2 na po ipapadala natin sa Vietnam Tour ng all expense paid. Courtesy naman yan ng Amo Organic Fertilizer. At sige, personal naman tayo, Sir Jay. Gusto ko lang pag-usapan niya, yung career mo naman. Paano nag-evolve. Nung huling nagkita tayo ay sa Palawan. Yes, sa Palawan. 2015. 2015 ba? Oo, 2015. Tapos, anong assignment mo noon, Doc? Noong time na yon, 2015, ako ang Chief of Staff ng Coast Guard District Palawan. At the same time, Operations Officer. During those times, hindi pa rin ganun kainit masyado ang West Philippine Sea. Kumbaga, ako lang nag-monitor ng mga nangyayari sa West Philippine Sea during that time. And then, it was short-lived kasi na-assign ako doon January. Pagdating ng September, umalis na rin ako. Ito ba yung nag-schooling ka? Nag-masters ako sa Tokyo. Nag-masters ako ng September 2015. Bumalik na ako ng Pilipinas 2016. No? Pagbalik ko, iba na yung presidente. Ang presidente na noon is President Duterte.
And 2016, na-assign naman ako sa Maritime Safety Service Office. Kasi ang dissertation ko, ng master's ko, is about port state control. When you say port state control, ito yung pag-i-inspect ng mga foreign vessel na pumapasok sa isang bansa. But I was reassigned to the office of CG1, yung naging designation yung nakaraan, to support the command for the expansion ng personnel. So, noong 2016 until 2017, first quarter 2017, I wrote the Philippine Coast Guard recruitment plan. Ang Coast Guard during that time, in 2016, there were only 8,930. Ang problema ng Coast Guard noon is how to convince the Department of Budget and Management kung paano palalakihin ang Philippine Coast Guard. So, lucky enough, nagkaroon tayo ng idea kung paano palakihin ang Coast Guard. Because during that time, hindi pa ganun ka-significant ng Coast Guard. Diba? Parang 8 years ago, who would care about talking about Coast Guard during that time? So, for us to convince DBM that we need to recruit additional personnel, parang ang hirap din. So, ang ginawa ko, ang recruitment plan, ang issue kasi ng DBM, na parang tipong J, no matter how many functions you explain to us, no matter how many powers and mandates na explain na i-cite mo dyan sa papel mo, hindi namin maintindihan, hindi namin mabivisualize. What we need to have is yung tangible na madali namin maiisip na, yeah, yes, you're making sense. Kasi eto, ganyan. Parang tipo ang sabi niya, sa PNP, whenever they justify their number of personnel, ang sabi nila, 1 is to 500 ba? I'm not sure, 1 is to 300. For every 300 nationals, dapat may isang police. So as our population increases, dapat dumadami din ang police. So naisip ko ngayon, tama nga naman, no? Kahit sabi mo, hindi, ito batas namin eh. Parang ang hirap nilang i-visualize na mahalaga ang Coast Guard. So ang sabi ko, it should be something tangible. So, what I did, I asked the DILG, ilan ang coastal barangay ng Pilipinas? Kung magdi-deploy ka ng Coast Guard per coastal barangay, siguro ako reasonable na yun, mas maintindihan. Kaya lang, unfortunately, ilan lang. Hindi, parang 8,000 namin, parang hindi pa gano'n. Kumbaga, sumasakto lang kung meron man 10,000. So, ang naisip ko na, what if, kasi may mga barangay na malalaki, di ba? May 20 kilometers na coastline. What if, ang justification na ng Coast Guard is 1 Coast Guard personnel per coastline kilometer? So, ang total coastline kilometers ng Pilipinas is 37,869. So, I went back to the DBM and I made that proposal na the Coast Guard recruitment plan should be based on 1 personnel per coastline. And lucky enough, na bola ko naman sila, na-approve naman yung... Na-visualize nila. Na-visualize na nila. Meron na silang tangible appreciation of how the Philippine Coast Guard should be deployed. Okay. So, 1 is to 1. 1 personnel, 1 kilometer. Dali nga namang i-visualize. So, sinulat ko, and then eventually it was approved. My proposal then is that every year, dapat may 4,000 personnel na marirecruit. Or at some point, dapat 3,500. 2017, in-approve nila ang first increase ng Coast Guard na 4,000. Suntok sa buwan pa yun. Akala ko, hindi nila approvean. So, annually, nagkaroon na kami ng 4,000. And right now, ang total number na, Kuya Bads, ng Philippine Coast Guard is 30,000 strong this year. 30,000. From 8,930 in 2016 because of that recruitment plan. Lahat yan, Doc J, military lahat yan. So, yes, Coast Guard personnel. Ang uniform personnel. Uniform personnel. So, konti na lang, mabubuo na namin yung 37,000. When I assumed the office of CG1 in 2022, we were only 20,000. So, from 2022, tama. 22-23, itong
2 years na to na nag-CG1 ako, nakapag-recruit ako ng 10,000. So ngayon, 30,000 na ang Coast Guard. So that's my contribution sa Coast Guard. I was able to justify the increase of the Coast Guard personnel. And then 2017, right after we received yung 4,000, I got an email from the Japanese government na they are supporting my PhD. PhD na. So, from 2017 to 2021, I was in Japan doing my PhD. Lucky enough na pinayagan naman akong dalhin din ng family ko. So, mga anak ko, Kuya Buds, lumaki rin sila sa Japan. They were able to experience the life in living in Japan. Ilang years balik kayo sa Japan all in all? Umalis kami ng September 2017. Bumalik kami dito ng June 2021. Nung pagbalik mo, ano ang next na pagbalik ko, pandemic pa. Pandemic pa. So, ang naging assignment ko, education and training. Kasi, of course, doktor ka nga eh. So, nag-PhD ka, assign ka education and training. Ano ba yung PhD mo, Doc? International relations. Okay. Public policy also. So, after that, from June until February of 2022, sa education training. Then the new commandant was appointed February 28 of 2021. He asked me kung pwede ko daw siyang maging kasama niya ako as the Chief of Coast Guard Personnel. Kaya from March 1 until just last week, ako ang CG1. Paano naman ikaw napili? Ikaw yung spokesperson for the West Philippine Sea. A few weeks after niya mag-assume ng commandant, ni Admiral Artemio Abu, siya yung commandant pa noon. Meron kasing National Task Force West Philippine Sea. Tapos sabi niya, Jay, ang PhD mo naman related sa West Philippine Sea. Ikaw na rin yung magiging permanent alternate ko sa West Philippine Sea. So, I was with the Coast Guard Intelligence, si Sir Nelson Timbang. Nagsama kami na sa NTF-WPS. And then, nung nagpalitan ng Presidente, President Bongbong Marcos has a different direction na when it comes to media information for the West Philippine Sea. Since we have all the information, documents of the incidents na nangyayari, nagkaroon na ng guidance na it has to be publicized to tell the public about it. And then, Admiral Abu decided, ikaw rin naman ang humarap ng NTF-WPS. Ikaw na rin ang mag-spokesperson. I can still recall, Kuya Mads, my first interview right after the laser incident. Ito yung first military grade laser incident, February this year. Actually, ilang buwan pa lang tayo nagsisimula eh. February lang ako nag-start talaga maging spokesperson. Okay. Ang unang interview ko was si Sir Ted Pailon. Okay. So, tinanong niya pa nga ako na parang tipo, meron na palang spokesperson ng West Philippines. That was my first interview. Okay, gaano kahirap yung trabaho na yan? Mahirap kasi, nung una, nakakatuwa, kasi na-appreciate ka ng mga tao, ng mga Pilipino, na ito pala ang nangyayari na ngayon sa West Philippine Sea. Nakakabuhay ng loob na ang mga Pilipino talagang concern pa rin sa West Philippine Sea. So, para sa akin, that's a very fulfilling appreciation kapag may nagko-comment sa mga news na buti nila ang Coast Guard ganito, nagsasalita na, ganyan. They also recognize my effort na si Commodore J okay naman daw magsalita or magbigay ng tamang informasyon. Pero nung pagdating ng July, medyo Kuya Buds, yan na yung kumbaga iniinda na ng People's Republic of China ang ingay natin sa naramdaman nila sa West Philippine Sea. Dumami na yung mga trolls. Dumami na yung mga trolls, dumami na yung mga Chinese mouthpieces na ayoko na silang pangalanan, baka tumaas pa yung followers nila sa Twitter. Filipinos din yan? Filipinos din. You can actually Google these people, Kuya Buds. And you can actually see their articles.
sinusulat pa nila sa newspaper. Marami ng name calling na ginawa sa akin dito. Bobo, tanga, stupid, mga ganong mga name calling. Na nakakagalit. Pero siguro na-develop ko na rin yung yung pasensya para hayaan na lang sila. Tapos, yan, minsan nakakainis, pero ang mainstream media naman, hindi naman nila sinasakyan. Okay. So, para sa akin, the mere fact na hindi sinasakyan ng mainstream media itong mga ganitong storya sa akin, na American, daw ako, mouthpiece, CIA daw ako. Although one time, tinanong sa akin niya ng ABS, si Doris. Sabi niya, sir, totoo ba na kayo, na CIA? Ang sagot ko nga lang, Kuya Bads, parang natatawa lang ako kasi nakaka-flatter. Kasi sabi ko, kapapanood ko ng Halloween movies, mukha baka akong si Jason Bourne talaga pinag-uusapan natin dito. Di ba? Ang ginagawa ko lang naman, nagbabalita ako ng informasyon tungkol sa West Philippine Sea. So, pero para sa akin, Kuya Bads, overall, very fulfilling itong trabaho ko na to. Although, it was really a struggle. Sabi ko nga, kapag inaantok ako sa meeting, halimbawa may meeting, nakakaantok. Ang ginagawa ko, Kuya Bads, nagpupunta ako sa Twitter. Hinahanap ko yung pangalang Tariela. Ito yung Kuya Bads. Pag hinanap mo, makikita mo yung mga trolls. Andun sila. Oo, talagang tataas ang dugo mo Magigising ka. Pampagising ko yun. Para talagang Okay, pero, so ngayon may bago kang opisina and this is new, totally new office. Ano po ang purpose nito? Well, the purpose of this office is to for us to contribute sa National Task Force West Philippine Sea. Ang opisina na to ang magiging main point ng national government through the National Task Force West Philippine Sea sa Philippine Coast Guard. In terms of policy direction, in terms of operational details, and most importantly is yung information operation natin to make sure that all Filipino people would receive the accurate and right information as to what is really happening in the West Philippine Sea. So kumusta ka naman? Personal, kumusta ang family? Okay naman ang family ko ngayon, Kuya Bads, no? Of course, ang eldest ko na ngayon is a 14-year-old teen Ang bilis, no? na babae. And then my middle child, he's 10 years old, lalaki. And then ang aking youngest na mini-me ko daw, sabi ni Leia, is a 7-year-old na babae. Nakasing kulit ko din daw, sabi ng nanay niya. Kumusta naman? Kumusta si Leia? Kumusta? Definitely support yan. Hindi ko naman support. Support in a way na tingin ko, alam niya pa rin naman ang ginagawa ko, tama pa naman. Sir, ano ang message mo sa ating audience? Ang audience natin, by the way, ang demographic niya ay maraming OFW na mga nagbabalak o gustong umuwi ng Pilipinas. Yan, na maraming nasa States, Europe, or ibang mga OFWs na naghanap sila ng business opportunities para umuwi sa Pilipinas, para dito talaga i-spend yung remaining days. Medyo older yung audience natin, hindi mga bata. May message ka ba? And of course, mga farmers, fisher folks, yan. So, ano ang best message mo para sa audience natin? Well, ang message natin, Kuya Bads, no? Sabi mo, across naman itong social classes ng audience mo, Kuya Bads, no? Para sa akin, ang laging mensahe natin sa mga Pilipino, regardless of your political, party, regardless of your social status, ang laban natin sa West Philippine Sea, hindi ito laban ng administrasyon lang. Okay. Hindi ito issue ng supporter ka ba ni Duterte, ng mga Aquino, o ng Marcos. Ang laban natin sa West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Yeah. Ito ay laban ng mga
kabataan natin, para sa kanila to. Actually, mawawala na tayo dito, pero ang West Philippine Sea nandyan pa. Ito ang iiwan natin sa kanila. Kaya dapat magsama-sama tayo, magkaisa tayo, tindigan natin to. May mga OFW na siguro kulang pa sila ng information sa nangyayari sa West Philippine Sea. Na sinasabi ngayon na si President Marcos daw naghahanap ng gulo sa West Philippine Sea, kaya ginagawa to dahil sa pag-uutos ng Amerikano. Hindi po yan totoo. Ang atin pong Pangulo ay tinitindigan lang natin kung ano talaga ang karagatan na nararapat sa mga Pilipino. Hindi po tayo naghahanap ng gulo dito. Ang China po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gulo sa West Philippine Sea. At kahit naghahanap sila ng gulo dyan, ang Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines will make sure na peace will still prevail at magkakaroon pa rin ng maayos na diplomatic and peaceful negotiation tungkol sa issue ng West Philippine Sea. And then, pangatlo, para sa akin, kung ikaw, ordinaryong Pilipino, at alam naman natin, lahat ng Pilipino may social media platforms. Yes. May Facebook, may Twitter, may Instagram. Ang laban kasi natin sa West Philippine Sea, Kuya Buds, it's more on information operation. Not just for the Filipino people to be aware of what's happening, but for the entire international community to have a complete grasp of what's happening. For them to be able to condemn and criticize the illegal and aggressive behavior of the People's Republic of China. Kung ikaw, nasa bahay ka lang naman ngayon, at alam naman natin na ang information operation ng China through propaganda is to proliferate fake news. No? Ang ginagawa ang request ko na lang siguro sa mga kababayan natin is to take effort, no, to contribute. Na kapag may makakakita ka na fake news sa social media na nagsasabi ng kasinunghalingan tungkol sa West Philippine Sea, kung maaari mag-comment tayo, no, and then share the right information. Kasi ang mga Pilipino, in some other parts of the country, lalo na sa mga malalayong lugar na hindi nakakakuha ng maayos na cable channel or right information, sa fake news lang, sa Facebook lang kumukuha ng news. Ngayon, kung dadaan sa kanila yung fake news na walang Pilipinong magtatama sa kanila, baka ang mga kababayan natin ma-mislead pa sa maling impormasyon na to. Kaya, yan yung pinakamahalagang contribution natin. If you have a social media and a fake news will be passing your news feed, sulatan natin, sagutan natin na ito ang nangyayari dyan, hindi ito totoo. Para sa akin, that's a very important contribution in our fight for the national, for the West Philippine Sea. Lagi ko sinasabi, Kuya Buds, ang West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Kaya ang laban natin na to, hindi ito para lang sa administrasyon na to. Hindi ito paninira lang sa nakaraang administrasyon. Ang laban natin sa West Philippine Sea ay para sa lahat ng Pilipino. Ayan. Sir Jay, pwede pwede ko bang marating ang Kalayaan, ang Baos di Masinloc? Approve, Kuya Buds. Para sa akin, kaya nga ini-engage din namin lahat not just the mainstream media, but even bloggers, para magkaroon ng tamang impormasyon. May mga ginagastosan din kasi ang People's Republic of China na bloggers na opposite naman yung messaging nila. So tayo mga legitimate accounts lang sinusuportahan natin, Kuya Buds, dahil ito talaga nagmamatter ito sa laban natin sa West Philippines. I think magandang content yung makita talaga yung perspective ng mga fisher folks na victim ng harassment ng tsaka yung mai-connect talaga ng viewer yung impact ng iringan sa West Philippine Sea sa ordinaryong mga isda. Kaya nga sabi ko, yung sa Twitter post ko, dalawang insidente yung nangyari the other weekend. Yung isang insidente sa Baho de Masinloc. May videos tayo doon na hinaharas yung fisheries vessel, ginamitan ng water cannon. Ipinost ko yun Saturday. And then Sunday was the resupply mission. Winater cannon din naman ang Philippine Coast Guard. Ang engagement ko dun sa Baho de Masinloc reached as many as 1.2 million. Wow. Samantalang sa Ayungin Shoal, ito yung resupply mission ng Armed Forces of the Philippines, only like 350,000. Ibig sabihin, mas nakaka-connect ang mga, not just Filipinos, but even the international community
Doon sa Bajo de Masinloc. Kasi Fisher folks ang pinag-uusapan dito. Tao kasi. Hindi rin yun military operation. Yeah. So, kapag nakagawa tayo ng mga content na talagang ipapakita natin sa mundo, papakita natin sa ordinaryong Pilipino, na this is what is at stake here. Yeah. Mas makakakonect tayo eh. Mas maiintindihan nila. Mas hindi sila masusway ng mga fake news purveyors na yan para siraan ang effort ng national government. Okay. Sir Jay, last na lang na tanong. Ang dami mong title, Commodore, General, Doctor, or soon, Senator. Anong best na title ang gusto mo? Ang gusto ko, Kuya Bads, J lang. J lang. lang. Kuya Bads, sa ano ko, sa name holder ko. Oo nga eh. I don't have any titles. Yeah, no? Gusto ko, ano lang, J Tariela lang. Tapos public servant. As long as whatever public office na upuan ko, para sa akin, public servant lang. Nakita ko kanina to, agad-agad, na-impress ako. Sobrang humble. Doc J, thank you so much. Thank you. Kim, pag ikinasal ka, wala eh. Wala na. Kaso hindi na ako nag-wedding eh. Nagbago na lang. Nagbago na ako ng career. Vlogging na ako eh. Mas simple, tumanda na kasi ako eh. Pagod na akong magbigat. Pero ngayon, mga handy na ng mga camera ngayon. Oo. Ito, iPhone na lang gamit ko eh. Okay, Doc J, explain mo nga itong map na to kung asan yung West Philippine Sea. At alin dyan yung territories natin, alin dyan yung claim ng iba. Ito, Kuya Bads, no? Ito yung line natin. Itong red, ito yung tinatawag nating baseline natin. No? Okay. This is the archipelagic baseline ng Pilipinas. And then, extended from the baseline is yung 200 nautical miles. Yan yung 200. Ito na yung Philippine Exclusive Economic Zone. No? So, ang unang makita natin, Kuya Bads, itong Bajo de Masinloc. Ayun, oo. Yun. Sa taas. So, kung makikita mo, it has, it is within the Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngayon, ma-explain ko lang, Kuya Bads, no? Kapag sinabi nating sovereign rights, dito sa Exclusive Economic Zone. Kaya nga, ang sabi ko lang, sa West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Kasi, ang entitled lang tayo dyan as a coastal state ng sovereign rights. And when we say sovereign rights, we can explore and we can exploit. No? So, meron tayong exploration, ng, for example, ng Recto Bank for the oil. And then we can also exploit kung ano yung resources meron dyan. Halimbawa, aquatic resources, natural gas, kung sino yung coastal state na mayroong na nagpo-fall itong exclusive economic zone na yan, tayo ang may entitlement dyan. So, yan yung pinaglalaban natin dito. Ngayon, dito sa West Philippine Sea na part na to, sa may bandang Palawan, ito Palawan to, Kuya Bads, no? Itong western side ng Palawan na to, we have 9 occupied territories. Okay. Lahat ng may star, no? Itong pinakamababa, Rizal Reef, Ayungin, ayan ang Ayungin, Patag, Lawak, Likas, Parola, and then Pag-asa, and of course, Kota Island. So, yan yung 9 na sinasabi kong occupied territories natin. At the same time, yung mga circles, yan naman, Kuya Bads, yung sa China. Ito yung Mischief Reef na sinasabi kong ang lapit lang natin. And then, ito ay nireclaim na ng China, so meron na silang naval base dyan, dito sa Mischief Reef. So meron din silang Gavin Reef and then Subi Reef. Ito naman, malapit ito sa Pag-asa. Isa sa pinakamalaki din nilang naval bases. Yung triangle, ito naman yung mga Vietnam post. Mga occupied areas yan ng Vietnam. Kung makikita mo, Kuya Bads, ang Pilipinas, dito sa, na to, we have 9 occupied features, no? Ang China, meron silang 8, Malaysia has 5, Taiwan has 1, and then Vietnam has a total of 19. No? So, madami doon sa pinag-aagawan ay pasok doon sa natin talaga, exclusive economic zone. So for example, dito, karamihan dito ng occupied na areas na to ay sa Malaysia.
And then, itong triangles na to, ang nag-occupy naman dito ay ang Vietnam. Yung circle, yun yung China. May nakikita kayong linaw dyan sa problema na yun? Well, actually, Kuya Buds, no, yung 2002 DOC and Declaration of Conduct, ang intention lang naman natin dito is yung status quo. Kung na-occupy mo na yan before the 2002 agreement between ASEAN and China, I-let go na. supposedly, yun lang. Wala ka nang dapat i-occupy sa mga areas na prior to that. Kaya lang, ang problema, ang isa pa, nobody will militarize yung occupied territory. Ang problema, ang China, nagre-reclaim sila ng pagkalalaking mga area, at the same time, nagde-deploy din sila ng mga military assets nila. But among Southeast Asian countries, we have this understanding na dapat hindi ito maging dahilan para magkaroon tayo ng away sa isa't isa. Ano ito, Sir Jay? Ba't malaki na to? Ang Rectobank kasi, Kuya Buds, shallow area yan. So may tubig yan? Yes. At sinasabi na etong Rectobank ay meron talagang mga natural gas reserve dyan. So far, tayo may... So far, Nakano tayo ang may dito. control dyan. Although ang People's Republic of China are also sending their own research vessel na pumupunta-punta dyan. Pero siyempre, hindi naman natin pinapabayaan ng ganun lang. And of course, the Philippine Navy and the Armed Forces of the Philippines also make sure na hindi ito makukuha sa atin. Kaya patuloy din ang patrolya dyan ng Armed Forces of the Philippines. Okay. Yun lang, sir. Thank you so much. Ikaw Sir, pa lang ang nakapasok dito sa office namin. Kasi sa January pa supposedly namin to talaga i-occupy. Kaya lang wala akong office. Pag doon, pag pumunta lang ako kay Commandant sa headquarters. Kasi originally si G1 yung office ko. Kaya lang, since ni-relinquish ko na yung office, ayan, hanap na kami ng office. Pero ayun nga, under construction pa. Inuna ko lang to dahil naisip ko nga, pag mga biglang interview, kailangan may office. Ayan, swerte natin ha, pinagbigyan ng agribusiness. Uy, first na agriculture vlog ha, na may interview si Sir Jay. Picture tayo dito. Ayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.